Hi mga idol, alam ko na kung bakit nandito ka ngayon sa aking video ay kung nagbabala ka idol bumili ng second hand phone at hindi mo alam ang mga bagay na dapat kong check, ay ituturo ko sa iyo idol ang mga dapat mong malaman at manatili ka lamang at tapusin ang aking video. Ano-ano nga ba ang mga bagay na dapat nating i-check kapag once bumibili tayo ng second hand na cellphone? So, una sa lahat, mga lodi, is i-check nyo po yung appearance ng cellphone na bibilhin nyo. Ngayon, kung okay naman po sa inyo yung appearance ng cellphone, so, ang pangalawa naman natin pong titignan is yung kanyang LCD. So, ano po ba yung mga dapat nating tignan sa LCD? So, meron po tayong dead pixel, white spot, dark spot, saka AMOLED burn. So, kapag once chinek nyo po yung LCD natin, ayan, kapag meron po kayong nakitang dead pixel, white spot, dark spot, saka AMOLED burn, ibig sabihin, may tama na po yung kanyang LCD. Pero kung wala po kayong makikitang mga ganong cost sa kanyang display, ay goods na po yan. So, ang susunod naman po nating titignan sa cellphone kapag once bibili po tayo ng second hand, so yung kanyang touchscreen. So, paano nga po ba tayo magte-test ng touchscreen? So, meron po tayong tatlong ginagawa. Una, punta po tayo dito sa dial. Ayan. Click po natin dito yung number. Continue. Ayan. Kapag once nakita niyo po na wala naman pong sablay sa kanyang numbering sa dial, ibig sabihin, goods po yung kanyang touchscreen. Pero, dapat po natin siyang i-double check. So, punta ulit tayo dito sa home screen. So, kapag nakapunta po kayo ng home screen, and then, punta kayo ng message, hanapin nyo po yung apps na message, and then, try nyo pong mag-type. Ayan. Kapag once lumabas po yung kanyang keyboard, so pindutin po natin lahat yan. So kapag nakita nyo po na walang sumablay ni kahit isa dyan, ibig sabihin, okay na okay po yung kanyang touchscreen. And then last na pag-check natin is yung kanyang slide touch. So sa slide touch naman, ang gagawin po natin is pumunta rin po tayo ng home screen. And then hanap po tayo ng kahit anong apps dyan. I-hold natin. And i-drag. So yan, circle, zigzag, up and down. So kapag nakita nyo po na hindi naman siya humiwalay, hindi naman po naalis sa kamay, sa daliri nyo yung apps, ibig sabihin, goods na po yung kanyang touchscreen. Siyempre, try din po nating i-test yung camera. Siyempre, kapag once na selfie user ka, siyempre, dapat ang unang-una mong tinitignan is yung camera. So, paano nga po tayo mag-test ng camera? Siyempre, sa camera, pupunta po tayo dito sa ating cellphone na bibilhin. And then, click po natin yung front tsaka back. Check po natin yan. Kailangan makikita yung tao at kung maganda yung display. Ayan. And then, punta rin po tayo sa kanyang front camera. Ayan. Kung satisfied naman po kayo sa camera na bibili nyo sa cellphone, is okay na po yan. And then, ang susunod po nating i-check is yung kanyang Wi-Fi. So, sa Wi-Fi naman po, kapag magte-test po kayo ng Wi-Fi, so punta rin din po kayo dito sa settings. So, hanapin nyo lang po yung Wi-Fi. So, pag nakita nyo po yung Wi-Fi, dapat automatic, nag-i-scan na po yan. O, yan. Makikita nyo po yan. Maglalabas po yan ng mga pangalan ng Wi-Fi. Then, i-connect nyo. So, kapag once na connected nyo na po yan, guys, mga lods,
ibig sabihin, goods po yung kanyang Wi-Fi. So, ang susunod naman po natin titignan dito is yung account. So, po ba natin titignan ang cellphone kung meron ng account? So, punta lang po tayo dito sa may accounts. So, kung nakita niyo po na malinis at wala pang accounts yung cellphone, kahit po na i-reset po natin yan, hindi po tayo magkakaroon ng problema. Kasi kapag once meron po tayong napansin na meron ng account sa cellphone, kasi pagka once na ni-reset nyo po yan, hindi nyo po mapapakinabangan yung cellphone. Kasi automatically nakalock po yan. Then, next, nating i-check naman po yung kanyang speaker. So, paano po ba tayo mag-check ng speaker? Siyempre, kapag magte-test po tayo ng speaker, punta lang po tayo dito sa music or sa settings. So, sa settings naman po, hanapin nyo lang po yung sounds. So, kapag nakita nyo po yung sounds, punta lang po tayo dito sa ringtone. Yan, mag-click po tayo ng ringtone. Yan. Kapag once okay naman po sa inyo yung sounds, narinig nyo naman po ng tama, ibig sabihin, goods na goods po yung kanyang speaker. So, and then, yung sa mic naman po niya, kapag magte-testing po tayo sa mic, so, ang gagawin lang po natin is pumunta po tayo ng sound recorder. So, sa sounds recorder, hanapin nyo po itong apps na to. And then, i-click nyo lang po yung pulang dot na yan. At mag-test po tayo. Mic test. Mic test. Once done, save. And play. At mag-test po tayo. Mic test. Mic test. Once done, yun po yung boses nyo na buong buo. Ibig sabihin, goods po yung kanyang mic. So, next naman po nating titignan is yung kanyang SIM card at memory. So, dapat, bago po tayo bumili ng second hand na cellphone, is dapat magdala po tayo ng SIM card at memory. Kasi kapag once yung isa sa dalawang yon ang sira, ay hindi po goods yung cellphone na yon. Kasi una sa lahat, kapag meron tayong SIM card, tapos hindi gumana sa bibili nating second hand cellphone, eh hindi po natin siya magagamit sa contacts. Rin naman, ang problema naman doon kung sakaling hindi gumana rin yung sa memory, syempre kung mahilig po kayo mag-save ng mga mass storage, yung mga hard files, syempre automatically mapo-full storage po agad yung cellphone natin kung wala siyang extra memory. Kung nyo po ang aking video, please like and share and follow na rin para sa mga update nating cellphone tips.